Sabi nila, napakaswerte ko daw. Ako si Marco, 10 years old. Ang mommy ko, si Marie, may-ari ng 3 malalaking restaurant. Ang daddy ko naman, may construction firm. Nakatira kami sa isang bahay na parang palasyo sa sobrang laki. Ang kwarto ko, puno ng latest na gadgets, PS5, bagong iPhone, at mga sapatos na hindi ko naman nasusuot lahat. Pero alam nyo ba kung ano ang wish ko tuwing birthday ko? Hindi bagong laruan. Hindi trip sa Disneyland. Ang wish ko lang, sana mag-brown out. Sana mawalan ng signal ang Wi-Fi at cellphone network sa buong Pilipinas. Kasi kapag walang kuryente at walang signal, doon lang tumitigil ang mundo ni na mommy at daddy. Doon lang sila napipilitang tumingin sa akin. Isang gabi, umuwi si Mommy Marie na pagod na pagod. Galing daw siya sa meeting. Excited ako kasi may ipapakita ako. "Ma, tingnan mo po!" Sabi ko sabay abot ng test paper ko. Perfect score ako sa math. Pero hindi niya kinuha ang papel. Nilagpasan niya ako at dire-diretsong humiga sa sofa. "Marco, please, not now. Ang sakit ng ulo ni Mommy. Hingi ka na lang kay Yaya ng pambili ng gusto mo." Dahan-dahan kong ibinaba ang kamay ko. Pera na naman. Sanay na ako. Kapag malungkot ako, bibigyan ako ng pera. Kapag birthday ko, pera. Kapag may honors ako, pera. Ang akala nila, yung future ko ang pinaghahandaan nila. Pero ang hindi nila alam, yung ngayon ko ang unti-unti nilang pinapatay. Dumating ang foundation day sa school. Lahat ng kaklase ko, nandoon ang parents. May dalang balloons, may dalang pagkain. Ako, kasama ko si Yaya at ang driver namin. Sabi ni Daddy, may emergency meeting daw sa site. Sabi ni Mommy, may audit daw sa restaurant. Habang sumasayaw ako sa stage, hinahanap ko sila sa crowd. Umaasa ako na baka humabol sila. Baka biglang sumulpot si Mommy na may dalang flowers. Pero hanggang sa matapos ang tugtog, wala. Umuwi akong luhaan. Pagdating sa bahay, naabutan ko silang nagtatalo sa sala. Tungkol na naman sa negosyo. Pagod na ako, Marie. Para sa pamilyang ito ang ginagawa ko. Sigaw ni Daddy. "Akala mo ba ako hindi? Para kay Marco to," sagot ni Mommy. "Para sa akin." Tumakbo ako paakyat sa kwarto ko. Kinuha ko ang piggy bank ko. Binazad ko ito sa sahig. Nagkalat ang mga barya at perang papel na naipon ko mula sa mga suhol nila sa akin sa loob ng maraming taon. Bumaba ako bitbit ang isang garapon na puno ng pera. Natigil sila sa pagtatalo nang makita nila ako. Gulat na gulat si Mommy sa mga mata kong maga sa kaiiyak. "Marco, anong ginagawa mo?" tanong ni Daddy. Lumapit ako kay Mommy. Inabot ko sa kanya ang lahat ng pera. Libo-libo iyon. "Mapa," nanginginig ang boses ko. "Ito po ang 50,000 pesos. Naipon ko po lahat ng bigay nyo." Napaluha si Mommy Marie. "Anak, para saan to? Gusto mo ba ng bagong bike?" Umiling ako. Tinitigan ko sila sa mata. "Ma, pa, babayaran ko po kayo." Nanlaki ang mata nila. "Bibili po ako ng oras nyo. Kahit 3 oras lang po. Pwede po ba tayong kumain ng sabay-sabay? Walang cellphone? Walang business meeting? Pwede po bang panoorin nyo naman ako mag-drawing? Pwede po bang kwentuhan nyo naman ako bago matulog?" Tumulo ang luha ko. Kasi po, ang dami ko na pong laruan, ang dami ko ng pera, pero wala naman po akong mommy at daddy. Doon bumigay si Mommy. Napaluhod siya at niyakap ako ng mahigpit. Rinig na rinig ko ang hagulgol niya. Si Daddy napaupo sa sofa at napahawak sa mukha, umiiyak. Sa gabing iyon, hindi kami kumain sa mamahaling restaurant. Nagpa-deliver lang kami ng pizza. Nakaupo kami sa sahig ng sala. Walang TV, walang cellphone. Nagkukwentuhan lang kami. Ito ang pinakamasarap na hapunan ko sa buong buhay ko. Aral ng kwento. Huwag nating hayaang nakawin ng trabaho ang oras na dapat ay para sa ating pamilya. Ang pagkabata ng ating mga anak ay minsan lang dadaan. Hindi nila maaalala kung gaano kamahal ang sapatos na binili mo. Pero hinding-hindi nila makakalimutan kung nandoon ka noong kailangan kanila. Ang pera, pwedeng kitain ulit kapag nawala. Pero ang panahon, kapag lumipas na, hindi na maibabalik kailanman.